Okay? So, magandang gabi sa inyong lahat. So, welcome sa panibago nating video. So, actually, this is the part 2 of this topic. So, ang topic natin is CRUD function in Visual Basic.net, and we are using MySQL database. So, kung nasubaybayan nyo ang first video natin about creating a database, so it's better na ma-follow nyo rin ang part 2. Okay, so tapos na tayo sa how to create a database. So in our database, we're using MySQL so as our database engine. Then we also using MySQL 8.0 version. Okay, so as a review, so we create a sample database in part 1, and then we are using MySQL Workbench to create all what we need in database on creating the database. So this time, so welcome sa part 2. So ang topic natin ngayon is all about visualbasic.net. So paano ba gumawa ng project o how to start on visualbasic.net project. So what we call that so tools na need natin gagamitin ngayon is so dapat meron tayong Visual Studio 2019 or any version, but I am using Visual Studio 2019 version. Okay, so magsisimula na tayo sa part 2. So una, so dapat naka-install ang Visual Studio sa inyong mga laptop or desktop computers. So anong una natin gagawin? So kung na-install niyo, so open niyo lang ang Visual Studio 2019. Sa akin nasa desktop lang siya. So baka medyo mahirapan kayo makasunod sa akin kasi I am using Windows 11. So automatically siya nag-update. Okay, so this error is all about okay, may error tayo. So this error is all about this package. So did not load correctly. But pwede naman tayo mag-continue kahit may error na ito. Kahit lumalabas ito na error. Nagsisimula lang to nung may mga dependencies akong in-update sa ibang project ko. So lumalabas na to na error. Okay, so yes ko na lang ito ha. So I think sa inyo is walang ganito. Sa akin lang to. So yes, another yes. Okay. So this is the first what we call that dialog box. I don't know if this is dialog. So this is the first window of Visual Studio when opening, especially on Visual Studio 2019. So meron tayong mga recent dito sa left side. So yung mga recent project na na-create ko na. And then in the right side, meron tayong get started. So there are 4 options. So first, we have clone or check out code. So meron naman siya, makita niyo naman yung mga what we call that description sa baba. Open a project or a solution. Third is open a local folder. Then pang fourth is create a new project. So dito tayo. So ang topic is how to create a project in Visual Studio. That's why we need to select this. So create a new project. Click natin. So sa create new project, so in the next form na lalabas ito yung iba't ibang language. So ano bang gagamitin natin? So our topic is all about visualbasic.net. So search natin ito, Visual Basic. Okay. So ito yung lalabas sa visualbasic.net. Okay. So first, meron tayong console app, ESP.NET web application.
class library, okay, blank app, universal windows, insert point. So dito tayo, ang hanapin natin dito is Windows Form app. Okay, so bakit Windows Form? Kasi ang output natin ngayon is all about madideploy natin ito sa mga Windows operating system. Lahat sa madeploy natin ito sa mga computers na running on Windows operating system. So that's why we need to select Windows Form app. Okay, and then click next. Okay, so kayo nang bahala kung anong project name ilalagay nyo. Okay, so sa akin is ilalagay ko is uh, crude function tutorial. Okay, so second option is the location. So pwede kayong mag-select ng location. So sa akin is ito ko siya ilalagay sa aking folder sa desktop. Saan na ba yun? Margin depth dito. Select folder. So third solution is the solution name. So kung ano yung project name nilagay mo, automatic nag-fill din yung solution name natin. Then meron checkbox dito sa baba. So anong function ito? So kung babasahin mo siya, place solution and project in the same directory. So meaning kung naka-check to, yung solution folder, yung solution file is directly andun siya sa loob ng directory mismo sa entire project. But kung naka-uncheck to, gagawa siya ng folder, then yung solution name niya, solution project, then may other folder pa siya. So for me, i-check ko to as of now. And then the last option is the .NET Framework version. So ano bang gagamitin natin na version sa .NET Framework? So be careful to select .NET Framework. Okay? So especially Windows 10. So ano bang mga .NET Framework na nasa Windows 10? Ano bang .NET Framework version ang compatible sa Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11? So dapat alam mo 'yun. Kasi kung ang .NET Framework na select mo is for Windows 7, pag-deploy mo pag i-deploy mo na yung application is doon lang siya magra-run sa Windows 7. So kung in general, but pwede naman natin siyang ipaparaan. So may mga .NET Framework version naman na compatible sa any version. For example, 4.7.2 or .NET, for example, yung low version, .NET Framework 3.0 is pwede naman kung sa Windows 10, mag-install ka ng .NET Framework na 3.0 para parang yung application. So nothing to worry with this. So for me is the the highest. So the highest yung gagamitin ko. The highest version is which is 4.7.2. Okay. So let's click create button. Okay, just wait for a while. Okay. Yan. Okay. So after natin maka-create ng project, so automatically mag-recreate din siya ng Windows form, which is the form 1. Okay? So ito, Windows form. So dito, pwede rin tingnan dito. Okay? So ito yung form 1 sa Solution Explorer. This is the form 1. So kung gusto natin mag-add ng other form, right click, add new item, or Windows form. So ito ngayon si form 1. So behind code, so kung gusto na tayo mag-insert ng code, is double clicking natin ito. So yan. So this is the auto-generated code. So the method is form load. So lahat na ilalagay mo dito is mag-execute siya when the form is loaded or when the form is open. Okay, so try natin i-open to. Try to execute.
Okay, so this is the form 1, the auto-generated form. Okay, so ano bang ginawang database natin dati? I think it is mm, okay, this student registration form. So, registration ng student. So, gagawa tayo ngayon ng student registration form. So, close natin to. Close natin to. So, paano mag-insert ng bagong form? O paano mag-create ng bagong form? So, always, dito tayo sa Solution Explorer. Para di kayo mahirapan, click nyo lang itong pin. So, ang function na is naka-auto hide pin. So, kung naka-check siya is always, the pin is always displayed. Okay. So, dito, so ano bang pwedeng malagay natin dito? Okay, close natin tong app. So, kung ipa-follow mo yung object-oriented programming is marami kang gagawin dito ng mga folder. So, like, controller, views. So, kung ipa-follow mo yung object-oriented programming. So, if you're on IT or any related courses o graduate ka sa any related computer courses, so I think alam mo kung ano yung OOP, which is object-oriented programming. Usually, it is recommended if you want to create a project or a program. So, mapipili mo what is object-oriented programming. Okay, sa atin ngayon is hindi muna tayo mag-follow sa object-oriented programming. So, what we do is directly tayo mag-i-insert dito ng what we call the Windows form inside the Solution Explorer. Okay, so paano mag-insert? So, ito yung project natin na nalo-load. So, right-click lang natin ito. Then, add. And then, select. Pwede tayo dito sa new item. So, pwede dyan. Then, Windows form. Then, form. So, pwede tayo dito. Pwede natin i-select yung new item. So, advantage sa new item is pwede kang mag-select kahit makapipili ka kung ano yung gusto mong insert. Select interface, components, user control, and so on. But, pwede ka rin, kung form lang yung target mo na gagawin or i-create, is pwede ka rin mag-directly dito, right-click, then, add, Windows form. Okay. So, automatic nakaselect si form, Windows form. So, ang i-name ko dito, sa akin is user registration. Tama bang spelling? Okay. Enter. So, kung nakikita nyo, may dalawang form na tayo dito. Form 1, which is the auto-created form when we create a new project. And then, pangalawa is meron tayong user registration form na bagong gawa natin, bagong create natin. Okay, so this is so di ba? Parehas lang yung interface niya sa form 1 and then sa user registration form. So ang una natin gagawin is paano ba ito mag-display. Kasi pag i-start natin dito, ang lalabas dyan na form is the form 1. Diba? Ito, form 1. So, paano ba? So, ano ba dapat ang gawin natin if pag-run natin is the user registration form yung lalabas? Okay. Just follow. Just follow. So, dito tayo sa My Project. So, sa ating Solution Explorer, kung nakikita nyo, meron tayo dyang My Project, References, App Config. So, yung mga configuration sa app, especially explain ko muna to kung ano to. So, una, dito tayo sa My Project. So, this is the file na i-open natin if may mga specific changes tayong gagawin sa ating project. So, makikita nyo yan mamaya.
Pangalawa is meron tayong mga references. So ano ba itong mga references? So, ito yung mga libraries na ginagamit natin o kung ano yung ini-insert natin ng mga libraries. Pero kung titingnan mo, meron siya mga auto-inserted libraries dyan. So ano ba ito? Bakit may auto-inserted libraries? So lahat ng libraries, lahat ng mga libraries na ito is automatic siya nag-i-insert dyan sa references kasi gumawa tayo ng form. So it means that libraries is used in Windows Form. Okay, dito. Okay, pangatlo, meron tayong app config. So dito mo makikita yung, double check natin yan, dito mo makikita kung anong version yung .NET framework ang ginagamit natin. Okay. So kung gusto natin si user registration form is siya ang magdi-display na form. So dito tayo pupunta sa my project. So double click natin si my project. Ito. Double click. Okay. So sa my project, so ito yung sabi ko kanina maraming option. So una, meron tayong application, compile. So later on malalaman mo kung anong bakit may compile, ano ang function ni compile. Meron din tayong debug, references. So ito yung mga references na na-create na. So na-explain ko na to. Ito yung mga libraries. So kung ano mang libraries gagamitin natin, dito siya mag-insert. Resources. So ano bang mga resources? So usually mga pictures, mga string. So dito yan lalabas. Services, settings, signing. So may extension, security, publish. So may publish dito. Code analysis. Okay. So ngayon dito tayo sa application. Sa first. So after nyo maklik si application, hahanapin nyo yung startup form. So ito yon. Ito. So startup form meaning what form should be showed in the screen when the application is running. So the first form. So kung makikita nyo, form 1 yung nandito. Kaya every start natin, every debug natin is si form 1 yung mag-display. So para si user registration naman is click nyo itong arrow. Yan. Then select user registration. Then don't forget to Control S or save. O pwede ka naman dito save. Save, or Control S. Okay, we're done. So try natin i-run or i-debug yung application. Okay, so di ba? So ito. So si user registration na. So ganyan lang pala. Kasimple. Pero if you're a beginner, medyo malilito ka talaga. Pero ganun lang kasimple. Hanapin nyo lang si startup form in my project option. Okay. So next natin gagawin is kung nakikita nyo, kung i-debug ko siya, i-start ko siya is nandito siya kung sa screen, nandito siya sa upper left side lalabas. So ano namang gagawin natin para lalabas siya dito sa center screen. Yan. So anong gagawin natin? So okay, just follows. So follow niyo na lang ako. So dito tayo sa properties. Okay. So for the first time, gagamit na tayo ng properties. So ano ba si properties? Oh no. Okay, just wait. May titingnan ako. Okay. Okay, balik tayo. So, gagamit na tayo ng properties para magawa yung gusto natin, yung dapat naka-center si form in the screen. So, dito tayo sa properties. So, hanapin nyo si properties, click nyo. And then, hanap sa properties.
Hanapin natin si start position. Okay, ito, start position. So, anong naka-default sa kanya? Is Windows default location. So, kung Windows default location, yun yung display location ng form if running na siya. So, upper left side. So, para naka-center screen siya, select natin itong arrow, then select center screen. So, actually, may maraming option dito. Windows default location, Windows default bound, center parent. So, what do you mean by center parent? So, kung yung form mo is lalabas siya sa isang, for example, sa isang panel, so, meaning yung panel is the parent, kaya center parent. Okay, so center screen, then again and again. Control A, Control S, Control S natin. Center screen, Control S, and run or start. Okay, yan. Okay. So, di ba naka-center screen siya? So, sa form, so ano ba ang nasa form? So, papakita natin ang mga parts sa Windows Form. Una is meron tayong icon. So, ito. So, this is default icon if you are creating a new form in Visual Studio. So, pwede mo itong palitan kung ano gusto mong icon. So, pwede ka mag-download sa internet, research mo sa Google, or sa icon archive. Pwede ka din doon. So, pwede mo itong palitan. So, this is the first part of the Windows form. Second is the title of the form or the name of the form. So, which is the user registration. So, pwede natin dito palitan. So, pwede ito. Third is the title bar. So, title bar ang tawag dito. Then, this is the minimize button. So, i-click natin, automatic mag-minimize siya. Okay, show. 1, 2, 4 is meron tayong maximize. Maximize, minimize, maximize, max. Lah. Okay, ito. Then lastly is meron tayong close button. So, yan po yung parts ng isang Windows form. So, sa mga baguhan. So, remember, hindi pwedeng gawa lang tayo pero hindi natin alam yung ginagawa natin. That's weird. That's weird. Actually, okay naman. Ang importante may nagawa. Ang problema is may magtanong sa iyo is hindi mo alam. So, that's weird. So, magko-question yung nagtatanong sa iyo, bakit niya nagawa yan? Eh, hindi niya pala alam kung ano yan. Diba? Sabi ng hugot natin. Okay, let's proceed. So, close natin to. So, yun yung mga parts ng forma. Icon, the name of the form, minimize button, maximize button, close button, din the form area. So, form area na to. So, ano bang pwede sa form area? Dito na to ilalagay yung mga elements, other elements, like text, button, at iba pa. Okay, let's close this form. Okay. Ang next nating gagawin is how to change the background of this form. Okay. So, madali lang. Balik naman tayo sa properties. Click natin si properties. And then, hanapin natin si back color. Oh. Okay. Wait. Okay, so open properties, then look for back color option. So yung back color, so nakikita natin sa screen is control.
So meaning, ang background na ito is, the name of this background is control. Okay. So try to click this arrow down. Okay. So sa background color, meron tayong 3 options. So first option is the custom colors. So kung i-click mo si custom, meron tayong mga basic colors na labas dyan. Web colors. So marami yan, web colors. So pwede na natin gagamitin ito. System colors. Usually, ang nag-display dito is, usually makikita natin ng mga colors sa ating Windows operating system. So, infotext at iba pa. So, this background, so, sa ating form is naka-control. So, try to mag-change in other color. Like this. Wow. Oh, it's pink. Pocket pink ito. Sabi nila is pink is for the boys, but for me it's not. Sabi nila is blue is for the girls, but it's not. It's weird. So try din mag-change ito sa medyo yellow. Yan. Okay, itong gagamitin natin. So yun lang ha. How to change background color? Just go to properties, look for back color, then choose your own color. Alright. Okay. So, next, try natin maglagay ng mga elements like text, panel, tab control, button control, text box, label, at marami pang iba. Okay. So, how to add or how to look for an element? So, what are the available elements in this Visual Studio, especially in Visual Basic.net? Okay, so in the in the left side, that is always right side tayo. Ngayon dito naman tayo sa left, right, left side. Okay, so in left side, meron tayong makikitang toolbox. Okay, so tools. So ano ba ang mga tools? So try to click toolbox. Yan. So ano bang nakikita nyong toolbox na nag-display sa left side toolbox nyo? Di ba ang dami? So hindi nyo yan alam kung anong gamit dyan. Okay. So mag-a-add lang tayo ng elements na gagamitin natin for the registration. Student registration. Okay, alright. Okay, balik tayo. First, maglalagay tayo ng isang text sa ibaba, sa ibabaw ng form. Like, user registration form. So, ano bang tools or element ang gagamitin natin? So, ang gagamitin natin ay walang iba si label. Actually, pwede mong i-search dito sa ibabaw. Label. Okay. So, baka nagtaka kayo na may maraming label na nare-display dito sa toolbox ko. So, at bakit? So, actually, the common forms level is ito lang. Pero itong mga DX at saka DX is manually naka-install diyan o manually ko yung ini-install. So, dito yung makikita. Oh no. Wag mo na. Extension. That is the DivExpress extension. So, ano bang gamit ni DivExpress is gamit siya pang modification sa ating forms para mas pagandahin pa niya yung look and feel ng ating form. So, ang gagamitin natin ngayon is yung basic lang. So, wag muna. Apurado ka, label. So, balik tayo. Toolbox, search label. Then, nakaselect na siya. Pwede mong i-double click. So, once i-double click mo siya is directly siya mag-add dito ng label dito sa ibaba. Diba? Or pwede rin dito i-drag mo siya sa form kung saan mo siya gusto ilagay. Yan. Okay, kita. Pwede ko na itong isa kasi meron na tayong isang label. So, ngayon, i-change natin ang text na to into user registration form. So, change the text
change the font color at saka font size. So saan ba yon gagawin? So again, select the element. Yan. So makikita nyo man kung nakaselect yung element. Ito, nakaselect ang element, nakaselect yung form. Pero kung iselect natin si level 1, just point the mouse it and click it. Yan. It is selected. So the properties is magbabase sa kung anong element yung kiniklik mo dito. So kung anong element ang nakaklik, nakaselect, yun din yung properties na i-display niya. So balik, label, click label 1, click properties. Then kung hanapin nyo si text, which is the level 1. So change natin ito, user, student registration form. Oh no, wrong spelling, wrong. Yan. Alright, meron na tayo. So, the text is changed. Next is how to change the size. Again, select this label, then back to properties. Then find the font. Yan. Font. So, click mo itong maliit na button. Ayan, at lumabas ang font settings. At makikita natin yung font style at size. Okay, alright. So mag-select tayo na. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo na font. So for me, isi-search ko si Impact. Okay, kasi gusto ako yung matabang text. Yan. Then, font style is naka-regular. Meron tayong mga option dito. Actually, this 4 option is not applicable in all font style. Kasi every font style is may sarili siyang fonts. Every font is may sarili siyang font style. Pero ang lumabas dito is pang impact lang. So, regular. Meron tayong oblique. Meron tayong bold, oblique. So, other term is italic. Okay. So, select natin si regular. Then, the font size is, example, is 16. Oh my God, nag-change na siya. Sa wakas, nakuha rin natin kung paano mag-modify, mag-change ng settings sa isang label. At meron pa tayong kulang. Lagyan natin yan ng... So, depende sa iyo depende sa inyo. Sa akin lang, in my own design. What? My own design. So, sa properties, lalagyan ko siya ng back color. Okay. So, kung makikita nyo, naka-hexadecimal, naka-hex ang ating color. So, i-change ko siya into. Yan. So, kung custom pala, ang i-select natin, hex ang magdi-display dito. Alright. Okay. So, sa akin, I think, gusto ko yan. Wow. It's so maganda ang background. Okay. So, next element na ilalagay natin is another label. So, just follow me. Okay, medyo natagalan tayo. Label 1, then text box. Oh, it's text box. Ano ba to? So, text box is ginagamit natin yan para ma-accept yung mga inputs ng user para ma-save yan sa database. Alright. Okay. Yan, text box. So, ang una, click natin si label 3, then change natin into student number, student ID na lang. Yan. Okay, this is the student ID. I think change natin yung background kasi hindi klaro yung ito lang background ng text.
change natin into ano, kalibog ba? Yung background ng form na lang para i-white na lang. Balik natin into control. So system, control. Yan. So meron tayo dito student ID. So actually pwede niyo ito i-copy paste. So select mo yung i-copy mo, control C, paste. Yan. So dito ang ilalagay natin is name. So name. Siyempre si student may name, di ba? Copy naman natin itong text box. Yan, dapat tatlo. Oh, dapat tatlo ha. Anong na? Chinese naman taani or sa man ni Chinese or okay, dito. So, don't mind my design ha. Don't mind it. Kung natatawa kayo sa design ko is tumawa lang kayo. Pero kung hindi kayo tumawa din kayo. Joke. Student. So dito, copy ko to ha. Maglalagay ako dito ng what we call that, first name. Wow. Then dapat naka-italize siya. So paano bang italize? Ito sa font. Oblique. Oh no, it's oblique. First name, last name. Wow. First name. Ang gagawin ko is ito yung iso-show ko, din i-hide ko yung solusyon. Yan. Para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Yan. First name, middle name, okay, then last name. Okay. So ganito na lang, view ko na lang yung database. So workbench yan. So magbabase tayo ngayon sa database. So ano yung mga attributes ng user registration form? So I'm not sure kung dito pa ba yan or wala na. At ngayon ay wala na. Meron pa pala ito. So tables. Okay, all right. Students. Okay, dito tayo sa students. Ito, view natin ito. So ID, person, first name, last name, the name, address, contact, gender, image. Okay. Balik tayo dito. Address. So copy paste ko na lang to. Address. Yan. So ang address dapat mataas kasi dahil mataas yung address. Ito gaya ko, mataas yan. Address, next is contact, gender, image, student course. Contact. Pwede na ito. Yan, gender. Gender, address, contact, gender, course. So sa course, ang gagawin natin is or ang element na ilalagay natin is combo box. So just follow me and follow you. Yan, ito si combo box. Okay, alright. So, taas na yan. Taas na. Hitting more and more. You inside out, really show me. Okay, so address, contact, gender, course. So pag i-click natin itong arrow na ito, mag-display lahat ng course. Bakit ang gender natin is text box? Dapat combo box din ito.
wrong tayo dito, dapat combo box. So dapat dito lagay natin is male. Are you a male? Or are you a female? Or both male and female? So male and female. So pag i-click natin ang arrow na to, mag-display si male and female. Okay. Course, student name, address. Tama pala ito. You inside out will show me. Contact pala ito. Ano bang nangyari sa atin? Ang dahil yan sa kanta. Baka may naaalala ka. Kaya, okay. So, address, contact, gender, course. So, meron pa isang option dito. Meron din tayong image. So, tingnan ko kung ano ang data type ng image na ito. Okay. Ang data type ng image natin is nakalong blob. So, yun lang. At maraming salamat. Okay. So, balik. So, maglalagay tayo ngayon ng isang text box. Ano? Picture box. So, ang picture box is brought to you by Visual Studio. Oh, no. So, yan. This is the picture box. Then, change lang natin yung color niya para maging effective. Okay, alright. So, this is the text box. So, kung ano yung isi-select natin na picture, or you can use captured using camera, magdi-display yan sa text box. Okay. May topic din tayo niyan. Medyo mataas-taas yan ang proseso. Kaya ngayon, makinig kayo. Okay, so last is mag-i-insert tayo ng button. Okay, button. So, ang button na ito is submit. Yan. Okay. So, ito lang yung user registration natin. Yan. So, i-open natin. Meron tayong button na submit. Yan. Start debug. Charan! So, yan na siya. So, dito na mag-input si user. Button. Okay. So, ito yung picture box natin. So, we have a topic for that, specific topic for how to, what we call that, how to insert picture in picture box from your local storage. Example, yung image is naka-store sa laptop mo. So, paano yan i-display sa text box. Then second, how to capture image using camera. So, paano natin makakapture yung image kung, for example, may mga webcam kayo or yung laptop nyo is may built-in camera. So, paano magka-capture ang form na ito automatically. Okay, medyo magandang topic yan. So, for now, dito lang muna tayo. Okay, so ito yung Windows form na ginagawa natin. The user registration form or the student registration form. Okay. And then, nag-insert na tayo ng element na kakailanganin dito, which is the text box, the label, combo box, button, picture box. Okay, meron na. So, ano bang next natin gagawin? Para, for example, may iba kayong kasama na naka-assign sa coding, hindi yun mahirapan. So, ano bang last na gagawin natin? Okay, so ang last na gagawin natin is kailangan natin i-change yung mga name ng every element. But remember, yung element na mag-a-accept ng data only. So only those elements who accept data from the user. So the element which is not like accepting data like text box. So for example, label. For example, itong mga label lang, label name,
pwede na hindi natin i-change ang name. So remember all the elements who accept data from the end user. Okay, so ano ba yun? So ito yung mga text box, combo box. Yan. And then yung mga action, yung mga element na may action like button. So ano bang action ni button? So need din natin yan i-change yung name niya, element name. So magsa-start tayo sa student name. Click natin si student text box. So kung makita nyo dito sa properties, meron siyang name na text box 1. So sa akin, meron akong naming, what we call that, naming convention ba yun? Basta may pina-follow ako how to name a specific element like text box. So ang ginagawa ko, for example, sa student, text ID. Para nyo lang po, text first name. So bakit text? Para ma-identify ko na this element is text box. Text middle name, text last name. May titingnan lang ako. Okay. So follow nyo lang ha. So depende na sa inyo kung ano yung naming strategy nyo. So sa akin is text, ganito ko, text address. So, contact text contact. So dito, this is not a text box but it is a combo box. So ang ginagawa ko is cd combo box gender cb course. Then button. So btn submit. Yan. Okay, so we're done. Renaming all the elements who accept data or yung mga elements na may action. Action. So paano ba natin yan ma-appreciate? So makita lang na magagamit natin yan ng mga name if we are starting the code or starting the coding. Okay. So this is the interface. So paano ba makikita yung code part? So just right click, then just like right click the form or the Windows form, then select view code. Or you can directly double click the Windows form like this. Yan. So okay. So para masundan nyo ako, dapat alam nyo yung mga codes. How to create how to create variables, how to create a method. So a type of method, a private, public. So ano ba yun? The universal method, the universal, etc. Dapat alam nyo yun kasi importante yun dito sa coding natin. So sa nakikita nyo sa code dito is meron automatically, this is a method. So what inside a method is a function. So this method is auto-generated. Try natin tanggalin to. Try ko itong tanggalin. Not the class ha. So remove. So only the class. Okay. Pag i-double click ko ito, itong Windows form ito, automatic siya mag-create ng method. Yan. Which is the function is load. So ano ba pwede mong ilagay dito? Ano ba pwede mong ilagay dito? All the functions of your system which is gusto mo siya mag-execute in load form. So meaning pag load sa form, automatic mag-execute yung mga elements or other method or other functions na ilalagay mo. Okay. So this is the display view. The code view. No. This is the code view. Okay. So
this is the end of our topic, which is creating a project using Visual Studio. Then we are using Visual Basic.net. So we create a form, change the settings of the form, especially background, then other behavior of the form. Then we inserted uh, a specific or certain element used in user registration form or student registration form, like label, text box, combo box, button, at saka picture box. So yun yung natatry na natin dito sa topic na ito. Okay, so in our next topic, so try, if you following this video, so start from the first part 1 is database. Dito naman this topic is create a project, create a form, the basic form. So our part 3 or our next topic is all about how to create a database connection. So we are using MySQL, diba? So how to create a MySQL connection. So a connection from this form through the MySQL database. So yun yung next topic natin. And then so in that topic, we always uh, we always our job is always in code view. So magko-code na tayo dito. Okay? So for now, so this is thank you for now this is the end of this topic for now. So uh, just always visit my channel. So kung gusto mong matuto sa Visual Basic Programming, so the basic lang pala yan, ha? Basic. Pero kung gusto mong matuto ng basic, don't forget to subscribe my channel, Marjan Dev Official. So just search it in YouTube. Then click the notification bell para maging updated ka sa bagong mga videos ko. Okay. So bye-bye for now.